oras na lang po magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap po natin ngayon, kaugnay niyan, ang isa sa mga miyembro ng defense team ng BICE, Attorney Michael Poa. Attorney Poa, good morning, sir. Hi, Sir Ivan. Good morning po sa inyo at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ang tanong po ng lahat, dadalo ba sa impeachment trial ng BICE ngayong araw? Alam niyo, Sir Ivan, kung mamarapatin yun, hindi ko na muna siguro sagutin yan dahil ayaw nating ang namumuna sa headline ay ang attendance ng Vice Presidente. Hintayin na lang natin mamaya, ilang oras na lang. And then siguro dapat ang maging focus ay talagang yung mga proceedings ngayong unang araw ng impeachment. Hingin ko yung reaksyon nyo, Attorney Poa, sa sinabi ng Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi niya mas mainam kung haharap si VP Sara sa impeachment court para direktang matanong ng mga senator judges. And in fact, if it were him, he would insist on appearing. Ano ho ba ang payo ng kanyang legal team o ano ang posisyon ng VP sa kanyang patawag na pagdalo? Una-una sa lahat, Sir Ivan, siyempre ginagalang naman natin ang opinion ng Pangulo. Although sa atin, siyempre focus lang tayo sa sarili nating defense. Kung ano man po ang nagiging payo ng defense team sa ating Vice Presidente, that is, as you know, and again, I'm really sorry for this, Sir Ivan, but that's privileged information, no? But so that we don't really disclose those things. Pero sinasabi naman natin parate, yung attendance naman ng ating Vice Presidente, meaning physical attendance, that will depend on the course of the trial, kung sa tingin namin kinakailangan. No? So sa tingin ko, kailangan malaman din ng taong bayan na talagang wala namang requirement pagdating sa attendance ng Vice Presidente, meaning physical attendance. At yung pagharap naman sa kaso ay ginagawa naman niya dito pa lamang sa pagbuo ng defense team. Kaya ang purpose naman talaga natin ay harapin lahat ng aligasyon na binabato sa kanya. Kumusta po ang BICE ngayong magsisimula na ang trial sa kanya? Parati ko naman sinasabi na in good spirits. Ang sinasabi lang naman natin is, siyempre, ang Vice Presidente, kahit na ganitong may impeachment laban sa kanya, tuloy-tuloy lang ang trabaho. No? Ever since naman, ganyan lang naman talagang ang disposisyon ng Vice Presidente. Whatever iba to sa kanya, trabaho lang. Ano bang aasahan sa unang araw na impeachment trial mula sa defense team, Attorney Poa, sir? Well, sa ngayon, Ivan, ang tingin natin, this afternoon magkakaroon ng opening statement. Siyempre, yan ang nakaschedule sa bawat panig. And then after, hindi natin alam kung madidiscuss yung mga preliminaries. No? So, tayo naman, ready lang tayo kung ano man ang mangyari. Whether preliminaries or magkaroon man ng first witness mamayang hapon. Tayo naman sa defense, we're always ready. And we've been ready for this trial nga na medyo matagal ng panahon. Ano ba ang posisyon ng defense team sa hiling na impeachment court na iklian o bawasan yung trial days, Attorney? Well, tayo naman po, very reasonable naman ang defense team. But as you know, nakadepende naman po kasi yung aming depensa doon din sa paglatag ng sinasabing alleged evidence ng prosecution. So, syempre po, ang una kasi mag-represent dyan para sa kaalaman ng ating mga kababayan is ang prosecution. So, depende naman po sa aming assessment kung base sa kanilang presentasyon, ilang witnesses ang kailangan namin i-present o kailangan ba namin mag-present at all. No? So, yung mga bagay na yan, reasonable naman po tayo. I don't think any of the parties, whether it be the prosecution or the defense, ay gugustuhin na humaba itong trial na to. No? Siyempre, gusto nating matapos sa lalong madaling panahon, but we cannot say anything definitive at this moment kasi ang depensa naman po talagang nakaabang lang kung ano muna ang ilalabas na ebidensya ng kabila at titingnan namin based on our assessment kung dapat bang sagutin pa ng ilang witnesses o ng mga dokumento. At syempre, tayo naman po sa defense, our main mandate is really to protect the rights of the Vice President and to ensure na naintindihan ng taong bayan na walang basihan yung mga aligasyon laban sa kanya. Pakipaliwanag nga po, Attorney, yung pagtutol ninyo sa manifestation ng prosecution na payagang makapagtanong yung House at private prosecutors sa witnesses. Okay. Sa totoo lang, ayaw nating dinidiscuss ang merits, dahil bawal tayo mag-discuss ng merits ng kaso. But since yan naman ay hindi naman right smack into the merits, at saka masasabi natin na nasasabi na rin sa media, para lang makuha ang panig ng depensa, ang nangyari lang naman po dyan ay ang manifestation ay dalawa po. Whether ang gusto po kasi sa manifestation ay
both public and private ay mag-e-examine ng isang witness. No, so sa amin naman po, ang sinabi lang naman namin sa aming komento ay na under the rules, isa lang ang counsel na pwedeng mag-examine sa bawat witness. No? At sa tingin namin, dapat ang public prosecutor ang mag-examine ito. But again, we submit to the wisdom of the impeachment court. Yan naman po ay naging laman lang ng aming komento ukol sa kanilang manifestasyon. Attorney Powa, patuloy po kami mag-aabang sa magiging mga development sa impeachment trial ngayong araw na ito. Pansamantala, maraming salamat, Attorney Michael Powa, sa pagpapaunlak. Maraming salamat, Ivan, at magandang umaga po sa inyong lahat.